Bakit napakaraming peking Kristiyano? Ang isang Kristiyano ay maaaring tukuyin bilang isang tao na sa pamamagitan ng pananampalataya ay tumanggap at lubos na nagtiwala kay Jesucristo bilang ang tanging tagapagligtas mula sa kasalanan. Juan 3:16, Gawa 16:31, Efeso 2:8-9. At sa puso ng Kristiyano ay nananahan ang Espiritu ni Kristo. Efeso 3:17, 1 Corintios 6:19, Roma 8:11. Ngayon, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Roma 8:9. At ang taong ito, kung gayon, ay hindi isang Kristiyano. Kaya ang terminong peking Kristiyano ay isang maling pangalan. Ikaw ay isang Kristiyano o hindi ka isang Kristiyano. Ang isa ay kasama ng Diyos o laban sa Diyos. Mateo 12:30. Iyon ay sinabi. Ang tanong na ito ay tiyak na isang lehitimong tanong sa isipan ng maraming tao. At ito ay malamang na dahil sa pag-uugali ng ilang mga Kristiyano. Gayunpaman, ito ay malamang na dahil din sa pag-uugali ng marami na nag-iisip na sila ay Kristiyano o nag-aangking Kristiyano, ngunit hindi naman. Ang maling pagtuturo ay tiyak na isang dahilan. Kapag ang mga simbahan ay umiwas sa pagtuturo ng tamang doktrina, ang resulta ay ang mga pagtitipon na hindi nakakaalam ng katotohanan ng salita ng Diyos. Paano sila magpapatuloy sa hakbang kasama ng Espiritu kung ang katotohanan ay wala sa kanila? Gayun din, ang ilan ay naniniwala na ang kanilang pagbigkas ng isang panalangin o pagtugon sa isang tawag sa altar lamang ay maaaring naging isang Kristiyano na. Marami ang naniniwala na ang kanilang mga reliyosong tradisyon tulad ng pagpapabinyag noong sanggol ay nakakuha ng pwesto sa langit para sa kanila, o na ang kanilang saganang mabubuting gawa lamang ang naglagay sa kanila sa mabuting katayuan sa harap ng Diyos. At siyempre, ang ilan ay naniniwala na ang pagdalo lamang sa simbahan ay ginagarantiyahan ang kaligtasan. Ang punto ay marami sa mga nag-aangking Kristiyano ay hindi mga Kristiyano, ngunit kampante silang nananatiling kumbinsido na ang lahat ay mabuti sa kanilang kaluluwa. Nakalulungkot, marami ang mabubuhay sa buong buhay nila na naniniwalang sila ay mga Kristiyano lamang upang marinig ang mga salitang ito mula kay Jesucristo. Hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Mateo 7:23. Ang malino na pagtuturo ng Biblia na kapag ang isang tao ay naligtas, ang kanyang buhay ay tiyak na magbabago dahil siya ay isang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. 2 Corinto 5:17. Ang isang tunay, born again na Kristiyano ay magsisikap na magdala ng kaluwalhatian at karangalan kay Kristo sa pamamagitan ng pamumuhay na kalugod-lugod sa Diyos. 1 Pedro 1:15-16, 4:1-4. Ang tunay na nakapagliligtas na pananampalataya ay talaga magbubunga ng mga gawa. Santiago 2:17-26. Kaya, kung walang mga gawa ng pag-ibig sa buhay ng isang tao, tiyak na kailangan ng isang maingat ang pagsusuri sa sarili. Inutusan ni Apostol Pablo ang mga nasa Korinto na gawin ang mismong bagay na ito. Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. 2 Corinto 13:5. Ngayon, kahit na ang pamumuhay ng mga tunay na Kristiyano ay nagpapakita ng presensya ni Kristo sa kanilang mga puso, alam natin hindi tayo perpekto. Ang mga Kristiyano ay nagkakasala at nilinaw ni Apostol Juan na dinadaya natin ang ating sarili kung iba ang iniisip natin. 1 Juan 1:8. At kapag ang mga Kristiyano ay nagkasala, may mga sabik na gamitin ang kanilang pagkakamali upang lalo pang siraan ang tunay na katawan ng mga mananampalataya. Iyan ang dahilan kung bakit pinayuhan ni Pablo ang simbahan sa Tesalonica na umiwas anumang anyo ng kasalanan. 1 Tesalonica 5:22. At mamuhay sa paraang igagalang kayo ng mga hindi mananampalataya. 1 Tesalonica 4:12. Gayunpaman, ang hindi gagawin ng mga Kristiyano ay ang paulit-ulit o nakagawi ang kasalanan. 1 Juan 3:6.
Ang isang taong nagsasagawa ng sinasadya at nakagawi ang kasalanan ay pinatutunayan lamang na hindi niya kilala si Kristo, at sa makatuwid ay hindi maaaring manatili sa Kanya kahit na maaaring mabuhay siya sa ilalim ng malawak na payong ng relihiyon. At sa makatuwid ay iniisip ng marami bilang isang Kristiyano. Habang tumatanda ang mga mananampalataya sa kanilang pananampalataya, sila ay magpapakita ng higit at madaming katibayan ng kanilang tunay na pagiging Kristiyano. Tulad ng kanilang pag-ibig sa Diyos, pagsisisi mula sa kasalanan, paghihiwalay sa mundo, espiritual na paglago, at masunuring pamumuhay. Gaya ng sinabi ni Pablo sa mga taga-Roma, ang tunay na anak ng Diyos ay pinalaya mula sa kasalanan at naging alipin ng Diyos, at ang resulta ay buhay na walang hanggan. Roma 6:22. Salamat po sa inyong panonood, at kung kayo po ay napagpala ng bidyong ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.